Magandang araw, no? Higit sila sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan. So mga kabayan, patuloy po tayo sa pag-upload ng mga video mga kabayan, no? Upang marami po, no, ang makakaalam, no, na ako po ay nanggagamot sa online po, no? So mga kabayan, yung in-upload ko sa inyong panalangin ay dasalin po nyo, no? Manalangin po kayo noon araw-araw at pag namemoryado nyo po yun mga kabayan, kayo po ay mag-insinso po kayo sa inyong bahay, ano? Upang lahat ng uri ng masamang espiritu ay masusunog po, no, upang maunawaan ninyo, no, sa insinso. Sa pag-insinso po, no, pag na-memorize niyo na yung in-upload kong panalangin mga kabayan, upang maunawaan ninyo, ano po yun mga kabayan, na pag-memorize niyo po, mag-insinso kayo, no, tapos bago kayo mag-insinso, magdebosyon muna kayo ng tatlong ulit ng debosyon niyo, no? Tapos pagkatapos ng debosyon niyo, bago kayo lulusob sa pag-insinso. Ang mga insinso mga kabayan na dinurog niyo at saka yung kamanyan ay ito po ay dasalan po ninyo ng isang debosyon, no? Tapos ihip niyo sa kamanyan at tawag nito, no, insinso. Tapos bago po kayo mag-insinso. So mga kabayan, mula kayo doon sa pintuan nyo sa Mindor, no, sa labas ng kunti ng Mindor, mga 1 meters distansya, doon kayo mag-umpisa. Tapos lagyan ang usalin po ninyo, yun lang pong usalin nyo po yung sa kapangyarihan ng dakilang Diyos Ama hanggang doon lang po sa kuan po, no, sa dagat-dagatang apoy at asupre. Tapos ang idugtong nyo po doon sa pagtapos yung dagat-dagatang apoy at asupre mga kabayan, idugtong nyo po na masunog po ang lahat ng uri ng masamang espiritu, no, ganun po ang idugtong nyo, pabalik-balik lang po yun, nasa kapangyarihan. Tapos pagdating nyo doon sa sa kapangyarihan sa kapangyarihan ng Ama, dagat-dagatang apoy at asupre, idugtong po ninyo uli ng kuan, no, masunog ang lahat ng uri ng masamang espiritu. Pabalik-balik lang po yun, no? So ngayon, katapos nyo po yung mag-insinso sa kuan, ilagay nyo po sa labas, no, banda sa may pintuan, mga 1 meters din ang layo sa inyong pinto. Doon po nyo ilagay hanggang sa maubos yung insinso, no. Kahit magdamag na, doon na nyo na ilalagay, kinabukasan nyo na itabi upang maunawaan nyo. So mga kabayan, ganun po yung kahalaga yung debosyon na in-upload ko dyan. Alam nyo po ba yan, debosyon na yan mga kabayan? Ayan po ay sikapin ninyo na makuhaan po nyo yan, no? Kasi yan ay magkaluban kayo ng banal na espiritu dyan, matutunan nyo ang lahat ng uri ng panggagamot dyan, no? At yung debosyon ng mga kabayan, sumusunog yan ng kapangyarihan sa buong mundo. Tandaan po nyo yan, nagdepende po yan sa ibibigay sa inyo ng banal na espiritu. Basta't ang debosyon na yan, paalala po sa inyo ay yan po ay sumusunog ng kapangyarihan ng lahat ng uri ng kasamaan sa buong mundo. So mga kabayan, pag-upload ko niyan kahapon, no, at marami ng mambabarang na bumaklas ng kapangyarihan sa debosyon ng mga kabayan, ngunit sila ang nawalaan ng kapangyarihan, no? Kasi sino mang bumaklas ng kapangyarihan ng mga kabayan ng debosyon yan, sinusunog talaga ng Ama yan, no? Sa tandaan nyo yan, ibang klase yung debosyon na yan, no? Dahil ay pag nabanggit mo dyan yung YSWH ay talagang, tandaan po nyo yan, sumusunog po talaga ng anumang uri ng kapangyarihan ng kasamaan yan mga kabayan, pamunawaan nyo. So ganun po ang ating debosyon, no? Ganun po siya katibay. So mga kabayan, ito po yung masabi ko sa inyo, dasalin nyo po yan habang kayo'y nabubuhay sa mundo ito, dahil po yan ay kaligtasan. Di lang po yan mga kabayan, kaligtasan dito sa sanlibutan na nakipaglaban tayo sa kasamaan. Kaligtasan po yan sa ating kaluluwa mga kabayan sa kabilang buhay. Tandaan po nyo yan, dahil po yan ay mayroon na po kayong tawag kayong yung bautismo, no, sa banal na espiritu at sa apoy. Tandaan po nyo yan, dahil yung debosyon yan, bautismo na yan sa banal na espiritu at sa apoy. Tandaan nyo yan, ha? Yan po ang upang manawaan ninyo, ayan pong debosyon na yan ay hilingin nyo sa Ama na yung debosyon yan, kasi pansunog na yan sa buong mundo, no? Ayon na yung pwersang debosyon. Tandaan po nyo yan, hingin nyo po kung ano pang katalinuhan, ano pang karunungan, no, na ibibigay sa Ama sa inyo, na ano pang magagawa ninyo, no? Kasi yung debosyon na yan ay hindi po yan biro ng debosyon mga kabayan. Yan po ay debosyon na pang buong mundo, no? Sobrang powerful po niyan mga kabayan, dahil po ay sa Ama po yan, no? Yan po ang totohanan. So mga kabayan, sa nagtatangka po yan na kasi may nagtangka po na tatlo sila na sinasabi ng Ama na
mayroong sinabi ng ama, mayroon daw kinoreksyonan dyan na wrong spelling. Yung wrong spelling dyan mga kabayan, huwag nyong tangkain yan. Nung sinasabi ninyo yung wrong spelling, huwag nyong tangkain yan na i-correct. Tandaan nyo yan ha, kasi yan ay ang inutos ng ama ng wrong spelling sa Tagalog. Makikita nyo dyan. Alam nyo yan dyan, mayroon dyan. Yan ay inutos ng ama, yan ang ilagay. Alam mo kung bakit mga kabayan? Ang katalinuhan ng tao kamangmangan sa Diyos. Tandaan nyo yan ha. Tandaan po nyo yan kasi yan may isa na kong kasama dyan na dito sa amin, taga sa amin, na inulit niya yan kasi wrong spelling nga daw yung Tagalog. Nung inulit niya mga kabayan, diretso siyang may parusa, no? Tandaan nyo po yan. So ngayon, wag nyo pong tangkain na itama ang spelling dyan kasi mayroon talagang wrong spelling dyan. Yan mga kabayan ay hindi yan wrong spelling. Lahat po yan ay tinatanong ko sa ating dakilang Diyos Ama kung anong letra ang ilagay dyan, no? Halimbawa, dito sa U at sa O, yan tinatanong ko pa yan, hindi yan basta-basta libusyon mo yan, tinatanong ko po yan sa ama kung anong ilagay sa ganitong uri, U ba, Oo, yan ang upang maunawaan nyo kasi dyan sa Tagalog, nirong spelling yan dito tapatin ko na kayo. Ang mga anak ko ang nag-wrong spelling dyan mga kabayan upang maunawaan nyo dahil po sila ay may mga aral, no? Tapos po yung aking mga anak sa pag-aral kaya lahat ng binasa ng anak ko yan at saka nirong spelling nila yan, inulit ng anak kong panganay yan ay naparusahan siya. Tandaan po nyo yan mga kabayan, hindi yan pwede ulitin kasi yan pong debosyon nakalagay dyan. Ang sinasabi nyo, akala nyo wrong spelling yan ay tama sa ama, no? Kasi ang katalinuhan nga ng tao ay kamangmangan sa Diyos upang maunawaan nyo. Wag po nyong magtangka na palitan yan upang wala kayong parusa. Wag nyo po kayong magtangka na palitan ng spelling. Tandaan po nyo ha, upang maunawaan ninyo, yan po ay buo yan, 100% yan na tama yung debosyon yan, pinagkaloob ng ama. So ito po, masabi ko sa inyo, paalala po, ang ating pong debosyon ay marami na pong nagtangkang baklas, no, mga mambabarang ng kapangyarihan yan. Sa awa ng ama, ubos yung kapangyarihan nila, no? So ngayon mga kabayan, parang tumigil sa pagbaklas ng kapangyarihan yan. Kasi tinitingnan ko yung hapon, hanggang ngayon, daming bubaklas ng mga mambabarang mga kulam dyan ng kapangyarihan, inaubusan sila ng kapangyarihan, no? So tandaan po nyo yan, yung kuan na yan, yung proteksyon na yan, ay hindi po, yung debosyon na yan, ay hindi po yan biro mga kabayan. So mayroon pa, ito, pag natapos nyo yan, memoryado ninyo yung debosyon na yan mga kabayan, ilagay po ninyo yan sa kuan, no? Ilagay nyo po yan. Kung gusto nyo proteksyon, ayan ay proteksyon na rin po yan. Pwede nyo ihabak yan. So, ganito po yung masabi ko sa inyo, no? Upang maunawaan ninyo, ipapakita ko sa inyo kung paano yan gagawin, no? So, sa sunod na panahon na lang po mga kabayan, sunod na upload ko, mag-comment kayo kung interesado kayong iproteksyon yan. Pero mga kabayan, hindi naman kailangan mag-proteksyon yan kung maghabak yan, kundi kung ang gagawin nyo lang tuwing manalangin kayo yan sa debosyon yan ay maglagay lang kayo ng tubig, no? Proteksyon yan sa buong katawan. Sa lahat ng parte ng katawan, pag tubig ang inumin niyo, no? Pagkatapos ng debosyon. So mga kabayan, no, sana po maliwanag ito sa inyo, naway magandang araw sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan.